Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalimang pangkat at ngayon ay sasagutin namin ng inyong mga katanungan patungkol sa alokasyon. Sa video na ito, sasagutin namin ang tatlong katanungan na: ano ang alokasyon? Paano ito nakakaapekto at nakakatulong sa isang bansa? At bakit ito mahalaga sa isang bansa o lipunan? Ngunit bago tayo dumako sa iba pang mga katanungan, ano nga ba ang alokasyon? Ang alokasyon ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga limitadong yaman sa isang bansa. Bukod dito ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Paano nga ba ito nakakaapekto at nakakatulong sa isang bansa? Nakakatulong ang alokasyon sa isang bansa o lipunan dahil ito ay ang paraan upang makaagapay ang isang lipunan sa suliraning dulot ng kakapusan. Upang matiyak na epesyente, organisado at maayos na tumatakbo ang alokasyon sa isang bansa, isinasaalang-alang dapat natin ang mga tanong pang-ekonomiya. Una, ano ang gagawin? Pangalawa, paano ito gagawin? Pangatlo, para kanino ito gagawin? Pang-apat, ilan o gaano karami ang gagawin? At ang panglima, paano ito ipapamahagi? At ngayon, bakit nga ba natin pinag-aaralan ang alokasyon? Ito ay pinag-aaralan dahil ito ang paraan ng maayos na pamamahagi ng limitadong yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito naman ay mahalaga upang maiwasan ang kakulangan at masigurong patas at epektibo ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman ng isang bansa. 4 na uri ng pamilihan: tradisyonal, market, command, at mix. Tradisyonal na ekonomiya. Ang ganitong uri ng ekonomiya ay sinasagot ang mga suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga tradisyon, paniniwala, kagawian at patakaran ng lipunan. Ang bawat tao sa ekonomiyang ito ay batid ang kanyang gampanin at tungkulin sa lipunan. Ngunit, wala silang karapatan na magdesisyon sa mga uri na produkto at serbisyo na gusto nilang matamo. Ang lipunan ang nagdesisyon sa mga produkto at serbisyo na gawain at ipapamahagi batay sa kanilang tradisyon at kinagawian. Nangangahulugan na ang pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya ay naiimpluwensyahan ng kanilang paniniwala at kaugalian. Sagutin naman natin ang katanungang, ano ang halimbawa ng tradisyonal na pamilihan? Ang halimbawa naman nito ay ang indigenous na komunidad kung saan sila mismo ang gumagawa ng desisyon para sa kanilang pamilihan. Ngayon ay ating talakayin sa 4 na uri ng pamilihan, ang market o market economy. Ito ay isang uri ng sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga desisyon tungkol sa produksyon at distribusyon ng mga produkto ay nakabatay sa supply at demand ng pamilihan. Dito, ang mga mamimili o ang mga negosyante ang nagtatakda kung ano ang produkto, kaano kataas ang presyo at kaano karami ang gagawin. Ang katangian naman ng market o market economy ay may kalayaan. Malayang nagtatayo ng negosyo at nagbebenta ang mga negosyante at malaya namang bumibili ang mga consumer o customer. At isa pa ay may kompetisyon. Kahit malaya ito ay may competition ito dahil ang mga negosyante ay nagtutunggali upang makuha ang atensyon ng mga customer o ng mga consumer. At ang layunin nila dito ay magkakita o magkaroon ng sahod. Ano nga ba ang halimbawa ng market economy? Ang halimbawa ng bansang gumagamit nito ay ang Estados Unidos kung saan ang seller at ang buyer ang nagdedesisyon para sa kanilang pamilihan at sila rin ang nangingialam para sa kanilang pagkonsumo. Ang command economy ay pagkontrol ng pamahalaan sa bawat pamilihan. Sa command economy, ang naggumagawa ng desisyon ay ang pamahalaan. Hindi ito pinapakialaman ng bawat individual dahil hindi rin isinasarang-alang ang kanilang mga desisyon. Ano naman ang bansang gumagamit ng command economy? Ang halimbawa ng bansang gumagamit ito ay ang North Korea
kung saan ang kanilang gobyerno lamang ang nagdedesisyon para sa kanilang ekonomiya. Ang mix ay tumutukoy sa kombinasyon ng patakaran at elemento tulad ng policy mix, kombinasyon ng monetary at fiscal policy, product mix, iba't ibang produkto o serbisyo ng isang kumpanya. Economic mix, maaaring tumutukoy sa balanse ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Investment mix, tumutukoy sa portfolio ng investment. At itong mga to tumutukoy sa nakakatulong pagbuo ng estratehiya sa pag-unlad ng ekonomiya o negosyo. Hey, hey, hey.